Inabot ng halos isang siglo bago makuha ng isang lola ang kanyang birth certificate na kailangan para makakuha siya ng centenarian cash benefit pagtungtong ng 100 years old. Ang PSA nagbigay ng payo para sa mga gaya niyang late na sa pagpaparehistro. Nakatutok si Mark Salazar. 79 na taong gulang na si Estefania Descalzo o Lola Panyang. At sa susunod na buwan, saktong 100 taong gulang na siya. Kaya malapit nang maging kwalipikado sa Centenarian Cash Benefit na binibigay ng gobyerno sa mga senior citizens na umabot na sa isang siglo ang edad. Ang kaso, si Lola wala pang birth certificate, bagay na kailangan para makuha ang benepisyo. Nitong April 24, sir, mag-100 na po siya talaga. Siguro, sir, kung may maibibigay po sila. Si Lola Panyang is born siya ng April 24 pala siya. So, I mean, kung makaka-avail siya ng services, kung maabot niya yung 100 years. Hindi raw kinailangan ni Lola Panyang ng birth certificate nung araw dahil hindi raw ito uso nung panahon niya at sa lugar nila. Noon po kasi, sir, hindi mahalaga at sa kanila yung birth certificate unang panahon. Ang tinututukan po nila yung pagtatrabaho sa bukid, yung pag-aalaga sa mga anak niya. Ganun lang po. Mabutit na kasama si Lola Panyang sa programang Birth Registration Assistance Project ng Philippine Statistics Authority. Siya ang pinakamay edad na nabigyan ng birth certificate ng PSA. Isa sa mahigit 3.5 na milyong Pilipino na hindi opisyal na rehistrado ang pagkakasilang, pagkakakilanlan, estado at komunidad na kinabibilangan, kaya walang access sa serbisyo ng gobyerno. Nakikita natin yung importance nito especially pag papasok sa school yung bata, and of course also in the case of yung mga elderly naman, for them to avail yung mga social services, di po ba? Nauunawaan daw ng PSA na komplikado ang pagkuha ng birth certificate, lalo na sa mga iniluwal sa hilot mula sa mga komunidad na malayo sa mga local government unit. Sa tala ng PSA, meron pa ring 719,000 na bata hanggang 4 na taon ang wala pang birth certificate. Sila po yung walang kakayahan in terms of yung supporting documents, especially yung mga kababayan nating IPs. So dito sa project natin na to, medyo ni-relax namin some of the requirements for us to document them. 3 ang requirements para sa late registration: negative result of live birth registration, affidavit of late registration, at affidavits ng 2 disinterested parties. Komplikado pa rin ang requirements na ito para sa mga magulang na walang pera at edukasyon para maunawaan ang proseso. Pwede naman daw sila lumapit sa Civil Registration Office sa munisipyo o City Hall para magabayan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.